What are the means that aid the living of chastity? Napag-aralan natin na kailangan natin ng virtue of chastity in terms to sexuality as a marital activity. Kailangan natin maging pure. We know how to wait, na ang sexual activity is good in the context of marriage. Outside of marriage, it's immoral. So ito yung mga means para tayo ng mga teenagers ay may sa buhay natin ng virtue of chastity. There are many means at one's disposal. Una yung the grace of God, no? It's grasya yan ng Panginoon ng maging chaste, maging pure. Kaya we have to pray hard, no? And kailangan ng humility, humble tayo. Pangalawa, the help of the sacraments. Kaya the more we go to Mass, the more we confess our sins, ay yan na nakakatulong sa atin para maging chaste tayo. Number 3 is prayer. We have to pray, no? We have to pray. Apat ay self-knowledge, lalong-laling weakness natin. Kilalanin natin sarili natin, kailan ba ako nagko-commit ng mga sins against chastity, no? Avoid the occasions of sin. I-avoid ko ito. Sino yung mga persons na dahil sa kanilang company ay nagkakasala ako sa against the virtue of chastity. Ano yung mga pelikula, anong oras, ano yung mga sitwasyon. No? Number 5, the practice of an asceticism, bodily sacrifices or disciplines adapted to various situations. No? Kung minsan kailangan nating i-sacrifice yung katawan natin, huwag tayo masyadong kumain. Sabi nga, in Spanish, la lujuria es la hermana de la gula. Ibig sabihin, lust is a sister of sloth. Minsan may connection ng katamaran sa kasakalaswaan. Kasi sabi nga nila, idle hands are the tools of the devil. Kapag wala tayong ginagawa, minsan dyan tayo nagkakasala. Kaya keeping oneself busy is also a means to live the virtue of chastity. And number 6, the exercise of the moral virtues, especially the virtue of temperance, which seeks to have the passions guided by reason. No? Kaya kapag kayo ay very malakas yung temptation against the virtue of chastity, kailangan nating mag-isip, no? Kapag papatulan ko ito, hindi pa ako handa, high school pa lang ako, magiging tatay, magiging nanay na ba ako? So we have to use our reason, my dear grade 11 learners. In what way is everyone called to live chastity? So paano ba tayo, no? In what way? As followers of Christ, the model of all chastity, si Kristo, all the baptized, tayong lahat, including myself, are called to live chastely in keeping with their particular states of life. May kanya-kanya tayong estado sa buhay. Itong number 1 is applicable para sa akin. Some profess virginity, yan sa mga sisters, mga madre, or consecrated celibacy. Tulad ko po, celibacy means no marriage, which enables them to give themselves to God alone with an undivided heart in remarkable manner. Isipin ninyo, bakit kaya hindi nag-aasawa si Father? No? Ang isang reason yan para makapag-focus kami sa Kingdom of God. Napakahirap kaya ang may asawa, tapos ang pari pa ay may asawa, ay hindi siya makapag-focus sa parokya, sa eskwela. No? Okay? Others, if they are married, live in conjugal chastity. Ibig sabihin, you only practice the marital sexual activity sa iyong asawa. No? At pangatlo, yung mga single blessedness. Or if unmarried, pag hindi ka kasal, tulad ninyo, practice chastity in continence. Ibig sabihin, you control delay of gratification. No? Ibig sabihin na sa kanyang mga babae, you only give your
your precious treasure to your future husband, your virginity, after ng iyong marriage. Na pag kinasal na kayo, kaya nga meron tinatawag na honeymoon, no? Para yan ang the best gift sa inyong mga husbands in the future. Sabi nga ni Mary von Ebner Eschenbach, I do not know yet whom I will marry. Kayo ba? Kilala na ba ninyo kung sinong papapangasawa ninyo? But I do not want to betray my future wife today. Okay. A student when asked why he had never been in bed with a girlfriend. Mastery of the moment is mastery over life. If you can master now your mga sexual impulses, especially sa inyong mga boys, you can also master them when you are already married. Kaya kung kayo you will live chastity now, you can also live conjugal chastity or celibacy or pag unmarried kay continence in the future. Those who are engaged to marry, kapag engaged ka sa iyong fiancé, are called to live chastity in continence. No? Okay? They should see in this time of testing a discovery of mutual respect. No? Kaya sa inyong mga babae, kapag sinabi sa inyong lalaki, kung mahal mo ako, ibigay mo nga sa akin ang iyong pagkababae. So para sa akin yan ay isang kabastusan, no? Napaka-ungentleman sa part ng lalaki. So pag ganun ang sinabi sa iyo ng lalaki, ibig sabihin hindi kanya ginagalang. So maybe pwede kang mag-isip na ito ba yung right person. Sabi nga ni Brother Bo Sanchez, it's better to be single than to be married with the wrong person. No? Hindi naman sa pihikan, pero kapag ikay nag-asawa sa maling asawa or sa toxic or addict na asawa, ay mas maganda na lang maging single. Of course, we have to seek our one true love. Kaya kailangan na wag mo na kayong magpatali sa isang babae o sa isang lalaki ngayon at your young early age, no? Kailangan na marami kayong friends, male and female. And the friendship is the foundation of love. Hindi lang kayo mag-asawa, kundi mag-beshi pa, no? Mag-best friend, no? Mag-friends. Kasi yan dapat, no? Tanggap mo ang kanyang lakas at kanyang kahinaan. Yan dapat. Ang question is not compatibility, my dear brothers and sisters, kundi marriageability. Itong lalaking ito ba, pwede bang maging future husband ko? Magiging mabuti ba siyang tatay? Itong babaeng ito, no? Magiging mabuti ba siyang asawa? Mabuti siyang nanay sa aming mga anak? Yun ang mga question. Hindi yung cute siya, maganda siya, pero hindi naman siya mature to be a future husband or wife or mother or father. So yung time of testing, kapag hindi pa kakasal, is an apprenticeship in fidelity. Yan na ninyo natututunan ang inyong faithfulness sa isa't isa and the hope of receiving one another from God. They should reserve for marriage the expressions of affection that belong to married love. No? They will help each other grow in chastity. So kayong mga lalaki, no, igalang natin ang mga babae, no? Huwag tayong humingi na kunin natin ang kanilang pagkababae pag hindi pa natin sila asawa. So we have to wait for marriage, no? Before you can practice the marital sexual activity. So habang mga bata pa kayo, no, ask for God's grace to live the virtue of chastity. So ang kalaban po ng chastity is the vice of lust. No, yung kalaswaan is disordered, no, hindi ordered desire for or inordinate enjoyment of sexual pleasure.
So ang sex kasi is very pleasurable, ang sexual activity. Minsan, no, minsan may mga naa-addict. So inordinate enjoyment for sexual pleasure. Sexual pleasure is morally disordered when sought for itself, isolated from its procreative and unitive purposes. So nagiging kasalanan ang sexual activity kapag tayo ay lumalayo sa purpose ng sexuality as an activity. Yan ay procreation and union. Kapag ito ay you only are after the pleasure, so ikaw ay nagkakasala. So what are the principal sins against chastity? Okay. So napag-aralan na natin ito kanina pero gusto kong ulitin natin. Grave sins against chastity differ according to their object. Yung adultery, alam na natin yan. To masturbation. No? Masturbation by masturbation is to be understood the deliberate, no? Hindi yung hindi yung unconscious ka, kundi conscious ka at gusto mo stimulation of the genital organs in order to drive sexual pleasure. Yan ang masturbation na very common sa mga kalalakihan. Both the magisterium of the church in the course of a constant tradition and the moral sense of the faithful have been in no doubt and have firmly maintained that masturbation is an intrinsically and gravely disordered action. So kasalanan po ang masturbation, mga guys, no? Mga insan. Okay? So kayong mga kalalakihan, kapag nagkasala kayo ng masturbation, don't worry, just confess it in the sacrament of confession. Alright? So the deliberate use of the sexual faculty for whatever reason outside of marriage is essentially contrary to its purpose. For here, sexual pleasure is sought outside of the sexual relationship which is demanded by the moral order and in which the total meaning of mutual self-giving and human procreation in the context of true love is achieved. To form an equitable judgment about the subject's moral responsibility, yung tinatawag natin na imputability, and to guide pastoral action, one must take into account the affective immaturity. No? Alam natin na masama, pero tulungan natin yung immaturity ng isang lalaki. Force of acquired habit, naging habit na niya, na-addict na siya. Conditions of anxiety, or other psychological or social factors that lessen or even extenuate moral culpability. Kaya minsan bakit kaya Father na hindi ko lagi akong na-fall sa masturbation, no? At saka sa pornography, impure thoughts, no? So kailangan mong alamin, self-knowledge, yung iyong maturity. Ito ba ay naging habit na, naging vice ba? Marami ka bang problema? No? So, kailangan mong matutunan yan at maging aware ka para at least alam mo ang iyong sarili. Third, sin against the virtue of chastity is fornication. Natutunan din natin yan sa previous video. Pero ulitin natin, fornication is a carnal union between an unmarried man and an unmarried woman. So, hindi pa sila kasal. It is gravely contrary to the dignity of persons and of human sexuality, which is naturally ordered to the good of spouses and the generation and education of children. So, laging pabalik-balik, my dear grade 11 learners of Divine Word High School of Danaili, ang purpose ng sex or marriage, no? Procreation and union. Union is good of the spouses at yung procreation, generation, and education of children. No? Yan. Lalabas yan sa exam. Palaging yan ang purpose ng sexuality and marriage and even family. Moreover, ang fornication, it's a grave scandal when there is corruption of the young. Kaya pag 16 years old below raw, kahit may consent ang babae o lalaki,
considered statutory rape, no? Rape pa rin. Yung ganyan, no? Yung pagpatol ng adult sa mga menor de edad. Okay? Pornography, yan, no? Lalong-lalo na sa panahon ng internet. Mga curiosity, no? Lalong-lalo na mga kalalakihan. Sorry guys, pero that is, wag kayong masaktan sa akin. Wag kayong magtampo sa akin pagit puro lalaki ang tinitira ni Father, no? Because ganyan talaga ang mga lalaki, no? We are sexually active. Ang mga babae ay they are more of a loving, caring, no? Tender nature, no? They look more for love and care and cherishment. So sa pornography consists in removing real or simulated sexual acts from the intimacy of the partners in order to display them deliberately to third parties. It offends against chastity because it perverts the conjugal act, no? Para bang ginagawa niyang animal, no? Napaka-degrading, napakababa ang marital sexual activity, ang conjugal act, the intimate giving of spouses to each other. It does grave injury to the dignity of its participants, yung mga actors, yung mga vendors, and the public, since each one becomes an object of base pleasure and illicit profit for others. It immerses all who are involved in the illusion of a fantasy world. It's a grave offense. Civil authorities should prevent the production and distribution of pornographic materials. Kaya yan rin ang isang paniniwala ko na dapat ang mga internet wifi connection ay may mga filter. Kailangan rin huwag ibigay, no? Kailangan na pag may mga bata ay minamanmanan ng parents, no, ang kanilang paggamit ng wifi. Abundance of research proves that pornography is consumed at increasingly younger ages. Today, it's a key of addiction with young teenagers. No? Kayo ba, mga kalalakihan, ay na-addict na sa pornography? Parents have to consider very carefully when they allow their children to have a mobile phone with internet access. Every year, a child doesn't yet have one mobile phone is a win. No? Kaya naniniwala ko sa opinion ni Bill Gates na hindi niya binibigay, hindi niya pinapahawakan ang kanyang mga anak ng mobile phones or smartphones until 12 years old. So now we go to another sin against chastity, prostitution. Prostitution injury to the dignity of the person who engages in it, reducing the person to an instrument of sexual pleasure. No? Para bang ginagawa mo lang siyang instrumento ng iyong sexual pleasure. The one who pays sins gravely against himself. No? Gravely against himself. He violates chastity, to which his baptism pledges him, and defiles his body, the temple of the Holy Spirit. Sabi ng teachings of the church, prostitution is a social scourge. It usually involves women, but also men, children, and adolescents. The latter two cases involve the added sin of scandal. Kapag mga menor de edad ang ginagawang mga prostitutes, ay yan ay napakalaking iskandalo. While it is always gravely sinful to engage in prostitution, the imputability of the offense can be attenuated by the destitution. No, minsan, mahirap ang mga kababaihan, kaya nagiging prosti sila, nabablackmail sila, or social pleasure. Social pressure, I should say. Pang-anim na kasalanan is rape. No? Rape is the forcible violation of the sexual intimacy of another person. It does injury to justice and charity. Rape
deeply wounds the respect, freedom, and physical and moral integrity to which every person has a right. It causes grave damage that can mark the victim for life. It's always an intrinsically evil act ang panggagahasa. Graver still is the rape of children committed by parents. Yan, no? Uncles, aunties, incest, or those responsible for the education of the children entrusted to them. For example, a teacher ay pinatulan niyang estudyante niyang menor, or even a priest, no? Or a cleric, no? Na pinatulan ang mga menor de edad, no? Yan ay napaka-grabeng kasalanan. Number 7 is homosexual acts. Homosexuality refers to relation between men or between women who experience an exclusive or predominant sexual attraction towards persons of the same sex. No? What is normal is for man to be attracted with a woman and for a woman to be attracted to a man. Kaya hindi siya natural kapag man and man saka woman and woman. No? It has taken a great variety of forms through the centuries and in different cultures. Its psychological genesis remains largely unexplained. No? Bakit kaya, no? Na namulikha naman ng ang Diyos ng lalaki at babae, bakit kaya may mga LGBTQIA+, no? Merong mga tao na na-attract sa kapwa lalaki nila, kapwa babae nila. Basing itself on sacred scripture sa Bible, which present homosexual acts as acts of grave depravity. Tradition has always declared that homosexual acts are intrinsically disordered. No? Ang lalaki at lalaki na mag-sexual activity, babae at babae, ayan ay disordered, isang kasalanan. They are contrary to the natural law. Ang natural kasi sa lalaki, babae, babae, lalaki. Hindi natural ang lalaki, lalaki, babae at babae. Sorry to say. They close the sexual act to the gift of life. Totoo naman, no? Paano magkakaroon ng procreation o anak or babies ang dalawang lalaki na mag-sexual activity o dalawang babae, no? They do not proceed from a genuine affective and sexual complementarity. Ang nagko-complement lang talaga is lalaki, babae, babae, lalaki. Under no circumstances can they be approved. No? Kaya sa simbahan, talagang walang kasalan sa kapwa lalaki at kapwa babae. Alright? The number of men and women who have deep-seated homosexual tendencies is not negligible. This inclination, which is objectively disordered, constitutes for most of them a trial. May question, Father, ano magagawa ko? Pinanganak akong ganito. Kasi sa lahi namin may lahi kaming ganito. O dahil, Father, sa environment ko ako lang lalaki, puro babae ang kasama ko. Kaya naging parang astang babae na rin ako. No? So it's a trial. Alam kong isang krus ang pagiging bakla o pagiging tomboy. They must be accepted with respect. Kaya dapat tayo wag nating ibuli ang mga beki at mga tomboy. Kailangan nila silang respeto kasi marami silang may pinagdadaanan sila. May mga krus sila sa buhay. But dapat may compassion tayo at sensitive tayo. No? Kasi rin sila, tao rin sila, wag natin silang i-disrespect. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided. Wag natin silang i-discriminate. These persons are called to fulfill God's will in their lives. And if they are Christian, to unite to the sacrifice of the Lord's cross, the difficulties they may encounter from their condition. Alright? Homosexual persons are called to chastity by the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace. They can and should gradually
and resolutely approach Christian perfection. These sins are expressions of the vice of lust. This kind of acts committed against the physical and moral integrity of minors become even more grave. Yan yung pedophilia, yung mga kasalanan ng mga ibang pari, lalong-lalo sa US, no, and other parts of the world, na yung mga pari ay pinapatulan nila yung mga menor de edad na mga lalaki, mga altar servers, no? Yan ay isang iskandalo. Kaya ang simbahan ngayon is napaka-stricto sa kanyang mga bagay. Okay? Sexuality is ordered to the conjugal love of man and woman. In marriage, the physical intimacy of the spouses becomes a sign and pledge of spiritual communion. Marriage bonds between baptized persons are sanctified by the sacrament. Sexuality by means of which man and woman give themselves to one another through the acts which are proper and exclusive to spouses is not something simply biological, but concerns the innermost being of the human person as such. It's realized in a truly human way only if it's in an integral part of the love by which a man and woman commit themselves totally one another until death. Okay, so andito na tayo sa last part ng ating slide. So informal debate, no? At yan rin ang iyong reflection, okay? To have a BF or GF or not when still a student. Okay? Ito lang, before you reflect, no? And I leave this video to be facilitated by the teacher. Thank you, ma'am or sir. So ito ang sabi ni Brother Boss Sanchez, no? As I understood, don't tie yourself with one person. In your stage, have as many friends as possible, boys and girls, so that after studying, you have a lot of choices. So yan ang ating reflection, my dear learners, no? Sa one whole sheet of paper, wag na tayong magdebate, no? Ano bang position mo? To have a BF, no? Okay lang ba ang magka BF GF pag ikay estudyante pa lang? Defend your answer. Okay? So, ma'am or sir, paki-pause ng video ito para makapag-answer na ang ating mga grade 11 learners. No, I repeat the question. Okay ba na mag-boyfriend or girlfriend na kayo ay mga grade 11 learners pa lang? Yes or no? Defend your answer. Thank you very much and see you in the next class. Hopefully, it will be face-to-face. Ma'am or sir, please paki-pause na po ang ating video.